Ibinunyag ng hukbong dagat ng Pilipinas o Philippine Navy na inaasahan nito ang pagdating ng ikatlong landing platform dock o LPD na itinuturing na isang mas pinahusay na bersyon ng kasalukuyang Tarlac class LPDs na kasalukuyang nagsisilbi sa armada. Ang bagong barkong ito ay inaasahang magiging mahalagang bahagi ng patuloy na modernisasyon ng hukbong pandagat ng bansa at magbibigay ng mas pinalawak na kakayahan sa larangan ng operasyong amphibyo, logistic at pagtugon sa sakuna. Kapansin-pansin ang mataas na kumpiyansa ng Philippine Navy na maihahatid ng PT PAL Indonesia ang ikatlong LPD na may hull designation na LD-603 sa taong 2026. Ayon sa mga pahayag at indikasyon mula sa panig ng hukbong dagat, maayos ang takbo ng konstruksyon at nananatiling nasa tamang schedule ang proyekto. Dahil dito malaki ang posibilidad na matapos ng Indonesia ang pangunahing konstruksyon sa loob ng mga susunod na buwan at maisagawa ang paglulunsad ng barko bago pa man ang target na taon ng paghahatid. Ang barko ay itinatayo sa shipyard ng PT PAL Indonesia. Sa Surabaya ang parehong paggawaan na nagtayo ng dalawang naunang Tarlac class LPD para sa Pilipinas. Ang steel cutting ng LD-603 ay isinagawa noong Agosto 2023 habang ang keel laying naman ay naganap noong Enero 2024 na nagpapakita ng tuloy-tuloy at sistematikong pag-usad ng proyekto. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang konstruksyon ng hull at mga pangunahing estruktura ng barko kasabay ng paghahanda para sa susunod na yugto ng outfitting at integrasyon ng mga sistema. Bukod sa LD-603, kasalukuyan ring isinasagawa sa parehong shipyard ang konstruksyon ng dalawang next generation landing platform dock na may habang humigit kumulang 124 na metro. Ito ay indikasyon ng patuloy na kooperasyong pandepensa sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia at nagpapahiwatig ng mas malawak na plano sa pagpapalakas ng kakayahang pandagat ng Philippine Navy sa mga darating na taon. Batay sa mga paunang impormasyon at obserbasyon ng mga defense analyst, ang ikatlong LPD ay inaasahang magtataglay ng mga pagpapabuti kumpara sa naunang Tarlac class. Kabilang dito ang mas modernong navigation at command systems, mas mahusay na internal layout para sa tropa at sasakyang pandigma, mas pinalawak na kakayahan sa pagdadala ng landing craft at armored vehicles, at mas angkop na pasilidad para sa operasyon ng mga helicopter. Ang lahat ng ito ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng barko sa parehong military at humanitarian missions. Gayunpaman, nananatiling isang malaking katanungan kung ang LD-603 ay opisyal na lalagyan ng armas. Sa kasalukuyan, wala pang formal na kumpirmasyon mula sa Philippine Navy o sa Department of National Defense kung ang ikatlong LPD ay ipapadala bilang isang unarmed platform o may kakayahang pandepensa. Tradisyonal na itinuturing ang LPD bilang isang support at transport vessel na hindi direktang nakikilahok sa labanan, gaya ng dalawang naunang barko ng Tarlac class na may limitadong armament lamang para sa basic self-defense. Sa kabila nito, kumakalat ang mga usap-usapan at haka-haka sa loob ng defense community na ang LD-603 ay maaaring ipagkalooban ng mas seryosong kakayahang pandepensa. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong impormasyon, may posibilidad na ang barko ay ihahanda o aktwal na lalagyan ng remote-controlled weapon systems, mas modernong naval guns o maging ng close-in weapon system upang maprotektahan ito laban sa mga banta mula sa ere at dagat. Kung mapatutunayan ang mga tsismis na ito ay magiging malaking pagbabago sa papel ng LPD sa loob ng Philippine Navy. Ang ganitong hakbang ay maituturing na tugon sa nagbabagong sitwasyon ng seguridad sa rehiyong Indo-Pasipiko
kung saan kahit ang mga support vessel ay kinakailangang magkaroon ng mas matibay na kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ang isang mas mahusay na armadong LPD ay magbibigay sa Philippine Navy ng mas mataas na antas ng survivability, lalo na sa mga operasyong isinasagawa malayo sa pangunahing naval bases. Sa aspektong estratehiko, ang pagdating ng ikatlong LPD ay magbibigay ng malaking benepisyo sa Pilipinas. Palalakasin nito ang kakayahan ng bansa sa mabilisang pag-deploy ng tropa at kagamitan sa mga isla, magsisilbing pangunahing plataporma sa humanitarian assistance at disaster response, at magsuporta sa mga operasyong pangseguridad sa loob ng malawak na karagatang sakop ng bansa. Sa isang bansang binubuo ng libu-libong isla, ang ganitong uri ng barko ay itinuturing na kritikal na asset. Sa kabuuan, ang LD-603 na itinatayo ng PT PAL Indonesia ay hindi lamang simpleng dagdag sa bilang ng mga barko ng Philippine Navy, kundi isang simbolo ng mas malalim na kooperasyon sa rehiyon at ng patuloy na pag-unlad ng kakayahang pandagat ng Pilipinas. Bagamat nananatiling hindi pa kumpirmado ang isyu ng armament, malinaw na ang ikatlong LPD ay inaasahang magiging mas moderno, mas flexible at posibleng mas handa sa mas komplikadong hamon sa hinaharap.